Magalang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa ating mga kaibigan sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat po ng nakikinig sa DZBB, Spotify, Apple Podcasts, welcome to your program. Maraming salamat po sa inyong suporta. July 4, 2026 ay natanggap ng ating bisita ang kanyang annulment na nag-grant na ng korte. Ito ay kanyang ibinalita sa kanyang pamilya at ilang piling mga kaibigan. Sabi niya, surviving her marriage was one of the most difficult experiences in her life. Sabi din niya, with her annulment, she was at her happiest. Starting a new life and ending that marriage. Ano pa ang kwento sa likod ng annulment na ito? Naitay Kapuso, please welcome our guest, Jelay Andres. Hi! Magandang hapon po, mga kapuso! Maraming salamat, Jelay, sa iyong pagdalaw sa amin. Kumusta ka? Masaya, Tito Boy. Yes, let's go there. Sabi ko nga, July 4, tama? Yes. Yes. Natanggap mo ba o was it the date na nag-grant ang inyong annulment? 26 ko po na-receive yung letter. Bali, 4 ko lang po siya na-upload. Okay, alright. At yun din, sa aming pagkakaalam, yung panahon kung kailan ibinalita mo sa iyong mga magulang at mga kaibigan na nag-grant na ang iyong annulment. Dito tayo mag-umpisa. Ano ang mensahe mo sa dati mong asawa na si John Gutierrez? Wini-wish ko pa rin na wish ko mas better na siya ngayon, mas better ka na ngayon kaysa sa dati. At sana wag mo kalimutan, kasi dati mukhang nakalimutan mo, itinuturo ko na lagi ka magdadasal, pinakilala ko sa iyo yung Diyos, sana mapagpatuloy mo yun. At wini-wish ko yung peace mo pa rin, at sana meron ka rin nun, na katulad ko, at gusto ko pa rin na maging successful siya sa buhay. Ang balita namin, si John ay may partner na. I'd like to be proper dahil wala naman talagang pakialam siya sa inyong dalawa. Pero kung babae sa babae, meron kang mensahe sa kanya. Anong nais mong sabihin sa kanya? Para sa babaeng po kasama ng ex ko, sana ingatan mo siya at pangalagaan mo siya, protektahan mo siya para hindi na makaperwisyo ng iba sa'yo na lang. Baka may mangyari pa katulad sa akin, so keep mo na lang siya. Tito Boy, wala akong message, yun lang. Kanyan, Tito Boy, baka makapahamak pa ng iba katulad na nangyari sa akin. Keep na lang, protektahan mo. Oo. Jelay, gaano kahirap yung pinagdaanan mo? Tito Boy, actually sobrang hirap. Yung annulment kaya naging pangarap ko na lang po siya dahil sa sobrang tagal, yung pinagdaanan ko, kung bakit ko siya naging pangarap kasi napakahirap, Tito Boy. Parang second life ko na to, Tito Boy. Kasi syempre, napagdaanan ko po yung depression, yung anxiety, yung wini-wish ko pag nakakita ko, Tito Boy, ganun kalala. Pag nakakita ko ng bata na babae, iniisip ko na sana hindi niya maranasan yung naranasan ko kasi sobrang hirap, baka hindi niya kayanin, Tito Boy. Alam mo yung para kang buhay ka pero namatay ka ng ilang ulit. Ganun po kahirap. Pagka pure na pure ka, tapos yung bumabalik sa'yo is parang hindi mo deserve. Lahat ng ito bumabalik in the process of annulment. Yan ang ibig mong sabihin. Kasi surviving that marriage, you were quoted to have said, ay napakahirap ng pinagdaanan mo. At ang ilan yan ay nabasa namin sa iyong mga posts. Pero doon sa annulment process, ano yung mahirap? Nagkaharap ba kayo? Face-to-face ba kayo ni John? Nagkita po kami. Oo, meron bang palitan ng salita? How difficult was that experience? Napakahirap, Tito Boy, kasi una sa lahat, hindi ko po sure kung mag-grant yung annulment. Napakahirap po sa pag-aantay mo, syempre po yung gastos, tapos darating na yung time na manghihina ka na, hindi na yata ito mangyayari. Hindi na yata mag-grant to. Mahirap, Gaano Tito katagal Boy. yun, Tapos, Jelay? Yung proseso?
all in all po, pag pinagsama-sama is 5 years po. Pero yung 3 years po doon, inilipat ko sa ibang lugar, sa probinsya. Kaya naging 3 years na lang. Okay. Pero yung 2 years po, dito sa QC, parang nasayang siya. Oo. Ang dinig ko sa mga abogado, kaya mahirap ma-grant ang annulment dahil naniniwala ang Estado through our judiciary na hanggat maaari talaga panatilihin buo ang pamilya. Kaya talagang masusi na binubusisi nila ang mga kasong ganito. Sabi mo magastos. More or less, mga magkanong nagastos mo? Tito Boy, hindi ko na maalala kung magkano. Siguro Oo. may million din po. Mga siguro. millions din ito. Opo. Oo. Hindi lang mahirap sa emosyon, mahirap din sa bulsa. Pero nung nagkakaharap kayo ni John during the annulment process, nabigyan ba kayo ng pagkakataon makapag-usap? Hindi po. O hanggang tinginan lang? Opo, ganun. Hi, nag-hi naman. Nag-hi naman? Opo. Oh, pero hindi naman kayo galit sa isa't isa. Nung una po. Nung una siguro. Oo. Pero nung nito na lang, hindi na po. Hindi kami magkaaway kasi hindi na kami nag-aaway. Hindi rin kami bate, Tito Boy. Parang Oo. ganon. Pero ako Naintindihan po ko. ay hindi na ako galit. So, during the process of the annulment, pag binabalikan yung marriage niyo, saan ka pinaka nasaktan? Una sasaktan pag binabalikan. Kasi di ba, pinag-uusapan yon kung anong naging dahilan. Saan ka bumibigay tuwing binabalikan ang ano? Tito Boy, yung moment na wala na akong, yung prayers ko, ano na lang, na, Lord, tanggalin mo yung pain. Tanggalin mo to, ayoko to. Tanggalin mo tong galit kasi hindi ako to eh. Tito Boy, naalala ko tuloy. Sabi mo kasi kung saan eh. Yun yung moment na ganun kasi sobrang awang-awa ka na sa sarili mo. Oo. Doon po nangyari yun. Pag naaalala ko po yun, kahit po okay na ako ngayon, parang naaawa ko sa sarili ko, bakit pinabayaan kong maging ganun yung sarili ko? Pero ito na may, Jelay, pag-usapan lamang natin dahil marami ang nagmamasid at marami ang natututo sa mga pag-uusap natin. Gaano kalaking bahagi ng kwentong ito ay ang cheating? Malaki, Tito Boy. Mm. Napakalaki, maraming beses. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Bakit, Jelay? 2015, you got together, hindi pa nga kayo nakakasal, medyo sa aming research. And then, may cheating na. 2017, nagkabalikan. 2018, nagpakasal. 2019, meron na namang cheating. 2020, nagkaroon ng balikan. 2021, cheating. Hanggang naghiwalay na kayo 2022. So, kung titingnan mo yung timeline, bakit paulit-ulit? Tito Boy, naniwala ako sa ang isang taong to, merong mabuti dito. Naniwala ako na yung tinuturo ko sa kanya, na kapag nakilala niya si Lord, feeling ko ganun na magiging maayos to. Tapos, Tito Boy, dati hindi ko ito naisip pero ngayon wala akong pinagsisihan kasi ginawa ko po lang yung part ko as a wife, na hindi ko muna po agad mabibitawan kasi kinasal kayo. So, nilaban ko po ng nilaban, hanggang sa ayun na, hindi na. Parang hindi na talaga ako dapat para Naintindihan dito. ko. At saka tayo, may mga naniniwala talaga ng second chances. Opo. Always, ika nga, second chances. Pero ang tanong, nung hindi pa kayo kinasal, nalaman namin that he already cheated. Ang tanong, bakit mo pa rin siya pinakasalan? Tito Boy, yun nga, naniwala ako sa kanya. Hindi naman po kasi siya yung parang nagloko siya tas iniwan ka. Bumabalik-balik pa rin siya. Naawa ako, Tito At mahal Boy. mo? Opo, mahal ko po siya. Mahal ko po siya ng time na yun. Kaya po ko po siya pinayagang pakasalan at patawarin. Kasi, Tito Boy, meron ako mapagpatawad na puso talaga. At naawa ako. Yun yung naawa ako. Alam ko na mapupunta ka sa mali ang ginagawa mo. Oo. Maliban sa cheating, meron pang ibang dahilan? Tito Boy, siguro sa cheating doon nag-start eh. Kasi mag-cheat tapos mag-aaway kami. Doon na lumalabas din yung mga ugali, syempre pag nag-aaway. Kailan mo nalaman that tama na? Enough is enough. Alam namin 2022, pero bakit mo na-realize yun in 2022? Tito Boy, ito na yung pinakasagad ko eh.
alam ko na wala akong pagsisihan, ginawa ko lahat. Kesa naman Tito Boy na, ay, magsisi ako, dapat pala pinatawad ko kasi kinasal kami. Hindi naman kami mag-boyfriend-girlfriend Kasi lang dati eh. yun ang iyong pananaw. Di ba? Opo, Pinakasalan opo. ko ito, mahal to, magbabago ito. Opo. Yun Ngayon yung mga po, dahilan. Ngayon, Tito Boy, ano kasi, paulit-ulit ako nasa ER, pabalik-balik ako, nagka-anxiety, nagka-depression. Na-o-hospital ka? Oh. Na-o-hospital po ako, tinatakbo ako sa ER, Tito Boy. Like, wala na Tito Boy, nasa Mars na lang, papunta na ako Mars, nakaganyan na lang ako. Tulala talaga. Di ako naliligo, hindi ako nagsusuklay, buhol-buhol yung buhok ko. Like, nakita ko yung papa ko, pag nakikita niya ako, hindi niya ako maharap. Si papa ko. Kasi pag nakita niya, sobrang payat ko, Tito Boy. Lubog na lubog ang mukha ko. Tapos gusto kong kumain, hindi ako makakain. Gusto kong matulog, pero hindi ka makatulog. Gusto ko mabuhay, Tito Boy, pero para kang mamamatay. So, doon ko na-realize, tsaka ang dami kong galit. Pinagdaanan ko, Tito Boy, naging bitter ka, nagalit ka, gusto mo gumante, pain, sakit na sakit ka. So sabi ko, hindi ako to. Alisin ko yung sarili ko dito, naaawa ako sa sarili ko. Kaya, tama na. Hindi na. Aalis na ako. pero were there moments na bumabalik yung iyong awa? Kawawa naman. Ano kaya isa pang chance? Ano kaya makipagbalikan ako? Isa na lang. Kailan Hindi po, na. Tito Boy? Wala ito na yung, po. Ito yung huli na. Ay, hindi na po, Tito Wala Boy. na. Sagad ka na talaga. Opo. Kahit po siya yung... Nag-try pa siya eh. Nag-try pa So you siya. had a conversation. Opo. Nag-try siya, naghiwalay, and then? nagtatry siya. Tapos, even sa text, nag-message pa rin siya, nagtatry siya. Pero Tito Boy, sinabi ko na lang na ayusin mo yung life mo. Mas magandang ayusin mo yung kung anong meron ka ngayon. Okay na ako. Jelay, napatawad mo na ba si John? Ngayon, as we talk, at napatawad mo na rin ba ang iyong sarili? Yes, Tito Boy. Nagpatawad ako kasi kailangan, nung napatawad ko siya, sinasabi ko dati, Tito Boy, may mga interview dati, na napatawad ko na, hindi pala. Hindi pala. So, kailangan patawarin ko yung sarili ko. Nag-repent ako. Tito Boy, uma-attend ako ng mga seminar ng pang-Christians and Catholics, mga ganun pang kay Lord na doon ko nirepent na patawarin mo ako, Lord, kasi ginanto ko yung sarili ko. So, doon ko po naramdaman na nakapagpatawad ako kasi naging, hindi na ako galit, Tito Boy, nawala na lang siya bigla. Nawala na yung galit, yung pain, tanggap ko na accept ko na ito yung nangyari. Okay lang, buti na lang, naghiwalay kami. May mga ganun na po na akong nararamdaman. Kasi, Tito Boy, dati hindi ako masaya eh. Masaya ka, malungkot ka, masaya ka, malungkot ka. Next week, mag-aalala ka na naman. Ang hirap sa pakiramdam. Nung naging mag-isa na lang po ako, eto lang po, masaya lang pala ako dapat. Ito lang, iniisip ko lang yung sarili ko. Nagkaroon kayo ng pagkakataon mag-usap? Wala na. Wala na po. Jelay, kung ipaparinig mo sa amin ang dasal mo sa Diyos ngayon that everything is okay, lahat ng iyong pinagdaanan ay kahit papano ay tapos na at nag-uumpisa ka na ng bagong chapter ng iyong buhay. Paano yung dasal na yun? Lord, maraming salamat kasi nalaman ko na yung mga sagot sa tanong ko noon kung bakit nangyayari sa akin yun, bakit ako yung nakaranas doon. Ngayon, alam ko na yung sagot, napalitan na. Kasi, Tito Boy, dati, iniisip ko nung moment na yun, darating ba ako sa point nito ngayon na magiging okay ako, na mawawala yung mga iniisip ko, na mawawala tong pain na to, pero dumating. So, thank you, Lord, kasi nakarating ako dun sa tinanggal niyo po yung mga ganong pakiramdam. Jelay, dalawang tanong na must be interesting to a lot of people out there. Paano ka naghilo? Una. Pangalawa, may nagpapatibok ba sa iyong puso ngayon? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama po natin Jelay Andres. Jelay, bago natin ipagpatuloy, let's do Fast Talk. Ayan na! Jelay, single, double. Dati single, double naman. Paldo, plakda. Paldo. Magpaganda, magpapaiyak. Magpapaganda. Mag-vlog, magbebenta. Magbablog tapos magbebenta. Walang Magbebenta sa kilay, vlog. walang lipstick. Walang lipstick. Walang pera, walang love life. Walang love life. Gusto ko pera dito eh. Kailan ka pinakamaganda? Pag bagong ligo. Kailan ka pinaka-sexy? Pag bagong ligo sa gabi. Kailan ka pinakamasaya? Masaya,
Kapag kasama ko yung family ko tsaka mga pets, Red flag mo sa kaibigan. yung may patagong inggit sa'yo, Red flag mo sa manliligaw. sinungaling, mayabang, manloloko, Green flag mo sa kaibigan. supportive, and totoo siya sa'yo. Pera o pag-ibig? Pera, Pera o pamilya? pamilya, Buboy o boyfriend? ay, boyfriend. Kasi si Buboy best friend eh. So dalawa na, best friend, boyfriend. Guwapo, macho. Maraming pera. Ito yun. Mabait o mayaman? Mabait. May pera ako, Tito Boy. Maginoo, maharot. Maginoo. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Pagbagong ligo. Complete this. Ngayong single na ako, Ngayong single na ako, pinagdadasal ko na bigyan ako ni Lord ng wisdom na makapagdesisyon sa mga bagay-bagay, sa lahat ng bagay. Tama. Nang tama. Desisyon ng tama. okay, balikan natin yung mga katanungan. Paano ka naghilom? Yun nga, Tito Boy. Nagdasal lang ako ng nagdasal. Nagpatulong ako kay Lord. Andyan yung mga pamilya ko na nakasuporta sa akin. Naisip ko na tinanggap ko na hindi ako dapat dito. Hindi ko to deserve. Dapat wala ako dito sa lugar na to. Tinanggap ko siya, Tito Boy. Tapos, I'm sorry to cut you there, pero importante talaga na yung may acceptance, tinatanggap mo, no? Opo. Oo. Na eto na to eh. Eto na. Wala Right. ka na magagawa. Mag-move forward ka. Kasi, yun nga, katulad ng sinabi ko, wala ako dapat dito, naawa ako sa sarili ko. So, doon po nagsimula. At nagdasal ako, binigay naman ni Lord yung pain, tinanggal niya. Tinanggal niya yung bitterness, tinanggal niya yung galit, tinanggal niya lahat. At nung naramdaman kong masaya ko, doon na po nagsimula. God is good. Di ba? Pero ngayon, sa buhay mo, hindi ka naman na-trauma. Hindi ka namang nagsasara ng iyong puso. Hindi, Tito Boy. Hindi ako nagsasara. May trauma ako, Tito Boy. Pero? Pero, yes, kaya naman natin yan i-manage, Tito Boy. Kaya ko nang pagalingin yung sarili ko. Ano Alam ang ko baon siyang mo control. ngayon? Sa lahat ng pinagdaanan mo, sa lahat ng mga tama at mali, ano yung baon mo ngayon pagdating sa pag-ibig? Mahal mo dapat ang sarili mo. Mahal mo yung dapat yung sarili mo, mas mahal mo ang sarili mo bago ka magbigay ng totoong pagmamahal sa partner mo. Tama naman. Oo. Meron bang nagpapatibok ngayon sa iyong puso? Tito Boy, mga pets, sa ngayon, sana meron, Tito Boy, no? Kasi yun naman dinadasal natin kay Lord ngayon, yung tamang tao. Pero hindi ko siya hinahanap, Tito Boy. Nag-aantay sa ka ngayon, antay lang. Kung meron, kasi Tito Boy, sabi ko nga, natutuwa ko na yung happiness ko, hindi ko nakukuha sa ibang tao. Kasi sumaya ako mag-isa, Tito Boy. Ganda. So, kung merong dadating, buo ako, Tito Boy. Kung wala man, or kung wala man, buo pa rin ako. So, mag-aantay ako kung sino yung binigay ni Lord. Pero halimbawa lamang, ito yung napapag-usapan lang natin. Kung ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon ang isang boyfriend, halimbawa in the next few months ha? Ano yung sana? Ano yung sana may ganito siya? Sana ganito siya? Ano Okay. yung wish ng iyong puso? Tito Boy, maka-Diyos. Yung naniniwala siya sa Diyos. Kasi from doon pa lang, takot na siyang gumawa ng masama. Alam niya na yung tama, alam niya na yung utos. Oo. Yung tama. Sa aspetong physical, Physical. kailangan bang matangkad, maputi, mestizo? Wish lang naman. Pogi, Tito Boy, syempre, gwapo. Matangkad, gwapo, mayaman, mabait, lahat. Lahat na. Total, wish naman yun, di ba? Wish naman eh. May Oo. respeto sa babae. Mahal ang magulang. Mahal ang pamilya. Halimbawa lamang nariyan siya ngayon, nanonood, malay natin, di ba? Your future boyfriend, anong nais mong sabihin? Future boyfriend. Oo. Okay. Take care of me. Saan yung camera ko, Tito? Ito, dito. And Malay natin, di ba? Para diretso sa kanya. take care of me. And I'll take care of you. Maganda yun. Take good care of each other. Jelay, maraming salamat. Alam mo, sa pagbahagi mo ng iyong kwento, maraming salamat. Thank you po. Sigurado ako marami ang natutunan namin ang mga nagmamasid sa ating pag-uusap dito sa iyong kwento. Mabuhay ka. Maraming salamat. Salamat po. Naitay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan. Araw-araw, be kind, make your nanay proud, and say thank you. Piliin ang gumawa ng tama.
Be Juan Tama. Goodbye for now and God bless. Shelay Andres.